Hello mga ka-legit Davercads! GMA may nilinaw patungkol sa pag-alis ng Tape Incorporated sa GMA Network kung saan sila ay may black time agreement. So narito na itong pinakamalinaw na balita patungkol sa isyong ito dahil nadadawit ang pangalan ng GMA. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers at legit Davercads po natin na lagi nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panunood. Hindi inaasahan ng marami na last sa Friday ng Feb ay ito na yung pinakahuling araw ng Tape Incorporated sa GMA Network kung saan ay talaga namang pinag-usapan niya ang kanilang pamamaalam sa ere. So hindi natin inaasahan na kaya pala nagkaroon po ng mga kabi-kabila ang meetings yung kanilang mga executives dahil ito na pala yung kanilang pinaplano. Pero alam niyo po ba na sa kanilang pamamaalam ay samot-sari po ang mga side of the story patungkol sa issue. And we know that Tape Incorporated ay meron po silang tinatawag na black time agreement sa GMA. At marami rin naglalabasan na talagang hindi na sila aabot ng December para po sa kanilang noon-time program. And then naglabasan din ang mga issue na ipapalit ng It's Showtime na katapat ng Itbulaga ito pong taong ito, no? Dahil ang It's Showtime ay napapanood po sa GTV kung saan isa rin sa mga programa or network na meron po ang GMA. And for that, dahil po dyan ay hiningian ng statement ito pong GMA patungkol sa isyong ito. Kasi parang lumalabas o sinasabi ng ilan na maaaring dahil daw di umano sa pagkakautang ng Tape Incorporated na 800 million sa GMA ay ito po yung isa sa mga rason kung bakit tuluyan nang tinanggal o hindi na umere ang Tape Incorporated sa GMA. Pero base po sa mga lumalabas na balita na kusang sumuko ang Tape Incorporated at tuluyan ng wawakasan ng programa Tahanang Pinakamasaya. Puro replay ng episode na umano ang ipalalabas sa slot ng show simula sa Lunes hanggang March 7. Hiniling pa sana ng mga host na sila ay ang mag-live hanggang March 7 pero pinag-iisipan pa ng pamunuan kung sila ay papayagan. Isang Tape Incorporated insider ang nagbulgar kay June Lally ng Abante News na totoong mawawala na sa pag-ere ng show ang Tahanang Pinakamasaya. Ang uling episode ng programa ay nangyari noong Sabado, March 2. So dahil po dito ay talagang nag-trending po ito, no? At isa rin sa mga tinitignan na talagang dahilan ay dahil nga parang sunod-sunod na halos hindi po sila namumuna sa mga surveys and of course napakababa ng kanilang rating. Napagdesisyonan ng pamunuan ng Tape Incorporated na sa natitirang araw nila sa GMA 7 ay magpapalabas na lamang sila ng mga replay ng ilang episode. Ito ay habang wala pa ang kapalit na programa. Hiniling ka sana ng mga host na sila hiyaan ng tapusin ang trabaho hanggang dulo ng March 7 at patuloy na makapag-live pero pinag-iisipan pa ito ng kanilang mga boss. Nagdag ng pinagkakatiwala ang source ni June Lalin na mutual decision umano ang nangyaring pagtiwalag ng Tape Incorporated sa GMA 7. Hindi sila pinatalsik o pinaalis ng network taliwas sa mga kumakalat na balita. Hindi daw kinaya ng pamunuan ng Tape Incorporated ang gastos araw-araw para i-maintain ang naturang noontime show. Malaki daw kasi ang bayad sa airtime, bukod pa sa mga bayarin sa kanilang mga talents, kaya naman napilitan na rin silang hinto at tapusin na ang palabas sa Tahanang Pinakamasaya. So, pinag-iisipan din po ngayon at isa rin sa mga kumakalat na balita na ang Tahanang Pinakamasaya ay papalitan na din ng bagong programa sa GMA. Dahil hindi na nga ere sa pantangaliang palabas ang noontime show ng Tahanang Pinakamasaya na nagpaalam na umano ang Tape Incorporated sa GMA 7. Inaasahan na maglalabas ng joint statement ang GMA 7 at Tape hinggil dito.
Mga replay ang ipapalabas sa slot ng programa simula ang Lunes hanggang Biyernes. Trending ngayon ang balitang pamamaalam ng tahanang pinakamasaya. Sa GMA7, nagdesisyon umano ang pamunuan ng tape na itigil na ang show dahil sa malaking pagkakalugi ng kanilang kumpanya. Ayon sa source, ay simula Lunes hanggang March 9, mga replays ng programa. So, ibig sabihin, hindi na sila magla-live at punuyan na ngang hindi na rin ma-search yung kanilang Facebook page na tahanang pinakamasaya. Dagdag pa ni Lalin, mula mismo sa kanyang mapagkakatiwalaang source, mutual decision ang nangyaring pamamaalam ng show sa network. Ayon sa ulat ng PEP at mula sa mga salita ni Atty. Maggie Abraham Garduque, ay bukas ng March 5 ay imaglalabas ng joint statement ng GMA7 at TIP Incorporated hinggil sa issue. Asaan din umano na maglalabas ng separate statement ng GMA7 tungkol sa programang ipapalit sa tahanang pinakamasaya. Samantalang sa ngayon ay hinihintay pa rin ng madla ang pahayag o reaksyon ang mga pangunahing host ng show na sina Isko Moreno at Paulo Contis. Dahil base po sa mga lumalabas na balita, ay ang matitira lang daw di umano ay si Mr. Isko Moreno. Pero hindi pa natin alam kung talaga bang liligwakin kasi parang ito po yung mga lumalabas na news sa talagang nagsisigning off na po sila, no? Hindi na sila mapapanood, hindi na rin sila pinayagan ng TIP Incorporated na mag-live kasi yun ang request ng mga host ng nasabing show. Pero dahil nga sa dami at laki ng gastusin ng TIP, ay tuluyan na nga silang na maalam sa ere. So, totoo nga mga naglalabas ang balita na talagang nauubos na ang PC ng TIP Incorporated sa nasabing show. At totoo rin ng mga balita na talagang nag-aalisan at iniiwasan na ng mga advertisers ang nasabing show. So, dahil dyan kabi-kabilaan po mga side of the story naglalabasan patungkol sa issue at may mga photos and videos din na naglalabasan na nag-iyakan. Di umano ang mga hosts ng nasabing show matapos nga silang magpaalam sa ere. So ano na nga ba ang susunod na hakbang ng TIP Incorporated? Ano na nga ba ang susunod na hakbang ng GMA Network patungkol sa isyong ito? Dahil totoo nga ba ang balita na ang It's Showtime ang ipapalit na show sa nasabing noontime program ng GMA, or totoo rin ang balita na magkikreate ng sariling noontime program ang GMA, no, dito po sa nasabing slot na ito. So, ito na nga ang pinakahuli at ito na ang ending ng story ng tahanang pinakamasaya. Sinasabi ng ilan na ito na raw ang historical na pinakamaikli na programa ng noontime program sa history ng showbiz. So ang lahat ng katanungan na yan ay sasagutin natin sa mga susunod nating updates. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdge TV. God bless everyone! Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdge TV, and please do follow me on my TikTok account, DarEdge TV. God bless everyone. See you on my next vlog.